Hello guys, welcome back for another free time vlog. So for today's video, ang pag-uusapan natin is about financial literacy. Naku muna yung, naku muna yung mic, baka mamaya katak ako ng katak. Tapos hindi naman nakasindi yung mic. Yan, so last financial literacy vlog natin is about budgeting strategy which is specific, which is 50-30-20 rule. So naisip ko bakit hindi natin pag-usapan yung mga budgeting na ginagawa na natin na hindi natin alam na ginagawa natin. Okay, so yun ang magiging topic natin, which is budgeting strategies na hindi natin alam na ginagawa natin. Pinahaba ko pa yung title. Ayan, so hanapin ko lang siya guys, sandali lang. Okay, so let's start. So number 1, track every peso you spend. So ito, ewan ko kung ginagawa nyo to, pero ito pinaka-best na strategy, yung alamin natin kung saan pupunta yung pera natin, gaya ng sinabi ko sa isang vlog. Usually, ang basihan dyan is pwedeng kinsenas. Since ang sahod natin sa Pilipinas is kinsenas, pwedeng sa kinsenas, yung first 15 days, diba? Itatrack nyo kung ano yung gastos nyo. And then, tuloy-tuloy na nun. Every 15 days, alam nyo na yung gastos nyo. At alam nyo na rin kung ano yung gagamitin nyo, kung magkano yung gagamitin yung pera. Kung ilan yung sobra, kung meron man sobra. So, yun. So, hindi ko alam kung ginagawa nyo yan, pero yes, I'm pretty sure merong gumagawa niyan. Track every peso you spend. So, that's number 1, budgeting. And then number 2 is yung sinabi ko last vlog, which is 50-30-20 rule. Ayan. So, 50% sa needs, 30% sa wants, 20% sa savings or sa debt. Ito hindi naman hindi naman siya specific rule na 50, 30, 20, pero adjustable siya kumbaga. Pwede nyo i-adjust yung needs nyo babase dun sa sahod nyo. Tsaka dun sa pangangailangan nyo. Siyempre, kung mas marami kayo, mas malaking pamilya nyo, siyempre mas malaki yung needs nyo, di ba? Ganun din naman kapag mababa yung sahod nyo, siyempre, most ng sahod nyo napupunta sa needs, sigurado, di ba? Malamang baka nga wala pa kayong wants, di ba? So, ayun, depende na sa inyo itong 50-30-20 rule. Ang tawag dito actually is proportion. Ibig sabihin, merong portion yung mga gastusin. Okay, so that's number 2. And then number 3, set smart financial goals. Ano itong set smart financial goals? Ang sabi dito, specific. For example, ito, yung nagsiset ka ng, ito siguro para sa mga yung sobra-sobra yung sahod. Kumbaga yung meron sobra sa sahod. So nagsiset sila ng, kaya nilang mag-set ng portion ng sahod nila dun sa needs nila. Kumbaga, kunyari, budget ko for this month is 10,000. Kunyari, 30,000. Kunwari lang guys 30,000 ng sahod mo buong month. So, ang sukatan mo ngayon is month. Tapos, ang gastos mo, for example, single ka, ang gastos mo 10,000 in a month. Diba? So, yung 10,000 na yon siniset mo as a gastos in a month. Ganun yung division mo. Kaya ang title niya is Set Smart Financial Goals. Depende sa iyo yun. Kung gayon, kung ang computation mo sa needs mo, ito, gusto ko 15,000 ang needs ko, 10,000 ang 5,000 ang wants ko, and then 10,000 yung savings ko. Yun, pwede yun, di ba? Sineset mo. Nasa sayo kung magkano yung isaset mong gastusin or paggamit ng pera sa bawat pangangailangan mo. So that's number 3, set smart financial goals. Sabi dito, specific siya. For example, save 10,000 for emergency funds. Yan, gaya ng sabi ko. Then measurable din siya. Track savings monthly. So tinatrack mo yung savings mo, kung magkano na, ganon. Pero hindi mo ginagalaw, tinatrack mo lang guys Ayun. So achievable based on realistic income. Ayun. Nakadepende sa sahod mo, yung pagdi-divide mo. Usually, tingin ko applicable to sa mga single lang guys Kasi pag sa may family na, hindi mo makakayanang gawin to pwede ka dun sa dun sa proportion rule or 50-30-20 which is adjustable naman. Okay? And then, relevant, align with your priorities. Siyempre, kung priorities, kung ikaw lang single ka at
ang gastos mo is 10,000 lang, so meron ka pang 20,000. Kung 30,000 ang sahod mo, mas malaki yung savings mo, yung priorities mo. Siyempre, ang goal natin dyan is magkaroon tayo ng emergency funds, magkaroon tayo ng savings. Pwede rin naman, dun para sa mga may sobra-sobra sa sahod. Okay? Pero para dun sa mga wala naman, enough na yung nakakabayad ka sa utang, nakakapag-budget ka para sa pagkain at ano nyo, okay na yon. Okay, so huwag kayo masyadong mag-isip na kung ano-ano. Hindi naman, hindi naman, hindi naman kayo required mag-save kung ang sahod nyo naman talaga ay sakto-sakto lang. Diba? Ngayon, para dun sa mga may sobra-sobra naman, yun ang ginugol nila, yung magkaroon ng savings, magkaroon ng emergency funds, just in case, di ba? At saka, kumita para dun sa needs nila. Yun, yung tatlong yun. Okay? That's number 3. Sabi dito, time-bound, within 6 months. So, yung pwede mong time-bound yun. Like, for example, sinet mo, ang emergency funds mo, target mo sa emergency funds mo is 50K, which is what? O 60K, which is twice your 2 months ng ano mo, sahod mo, di ba? Maganda na yon, emergency fund. Tapos savings mo, ganito, 200. O ilang buwan yon, ilang months mo yon para maipon mo. Tipong ganon. Okay? So time-bound siya para dito sa number 3, set smart financial goals. Okay? And then number 4, automate savings. May iba pang pangalan tong automate savings. Pwede siyang tawaging 2 banking account. Okay? So, I'm not sure kung meron pang ganito yung BPI. Yung BPI meron tinatawag na save up, wherein nag-auto-transfer yung pera from your account going to another account. Okay? Sa GCash din, ang alam ko meron din ito, yung save up. Pag nag-open ka sa GCash, tapos pumunta ka sa save. Ano kasi? GSave. Yun, merong BPI doon, di ba? So, pwede kang gumawa ng account po para sa BPI doon. Tapos, hindi ko alam kung automatic siyang nagdi-detect, pero pwede rin namang manual transfer. So, mag-transfer 2 accounts, yung GCash nyo tsaka yung BPI nyo, magta-transfer ka sa GCash, papunta dun sa save mo. O for example, meron kang BPI na BPI na yung payroll mo is BPI. And so, dun pumapasok yung sahod mo every month or quincenas, di ba? So, pwede mo siyang iset, kung meron kang save up account, pwede mong iset up doon na mag-transfer siya ng 500, 1,000 dun sa save up account mo. Ayun. So, you may ask BPI kung meron pa silang ganon. Kung gusto niyo mag-save, di ba? Yun ang magandang strategy din. Tawag doon is 2 banking accounts or auto savings. Automate savings, yung number 4. Sabi dito, set up automatic transfer to a separate savings account whenever you receive your income. Pay yourself first before spending. Pag sinasabing pay yourself first, and we're talking about financial literature, ang sa ibig sabihin nun is you save. Okay, in the future, may topics tayo madidiscuss, mag-iiba yung save na yon. Okay, magiging invest. Okay, when they say pay yourself first, sa ngayon, save muna. Ang term na yon. Okay, yung pay yourself first, ang ibig sabihin nun, mag-save ka para sa sarili mo. Gumawa ka ng emergency funds mo, gumawa ka ng savings funds mo, yung tipong ganun. Okay, pero in the future, papapalitan yan ng invest. So, ibig sabihin, in the future, pag nag-discuss tayo ng future financial literacy pa, further information or further discussion, yung pay yourself first magiging invest na. Okay? So, wag na muna nating alamin ngayon. Basta dun muna tayo sa save. Pay yourself first, save. Either save for emergency funds or just save for having money. Just in case in the future you need money. Okay? Ayun. That's auto save 2 banking accounts. That's number 4. And then number 5, cut unnecessary expenses. So, ito, malamang sa malamang, ginagawa na natin to, di ba? Yung binabawasan natin yung mga gastusin natin na hindi naman kailangan. Nakafocus to dun sa wants. Okay? Kasi yung mga wants, di naman kailangan yan. Yung needs, wag na natin gagalawin yan pag naka-budget na. Kung magkano ang sinet mo doon, yun dapat na magastos mo. Hindi ka pwedeng sumobra, kasi pag sumobra, hindi pwede yung guys, yung ganito, yung, for example, ang nag-set ka ng paggastos mo, 10,000, tapos nagkulang. Uy, kukuha muna ako sa ganito. Kukuha muna ako sa emergency funds. Kukuha muna ako dun sa wants ko. Hindi ganon, guys. Okay? Pag nag-set kayo ng needs, kailangan yun na yun.
Okay? Kaya nga dapat pinag-iisipan nyo na mabuti, kinocompute nyo na mabuti kung magkano talaga yung gastos nyo in a month or in a quincenas. Okay? Tapos para ma-set mo siya ng tama dun sa needs mo. Kasi pag yung needs na yun na set up na, hindi na pwedeng, nagkulang. Hindi pwedeng ganon, guys. Okay? Dapat, yun na yun. Kung ano yung needs nyo, pa-follow nyo yun. Titipirin nyo para yung needs na yun nandoon. Okay? Pwede nyo tipirin kung kayang tipirin. Kung di kayang tipirin, gamitin nyo ng buo yung needs budget nyo. Pero hindi siya pwedeng sumobra. Hindi siya pwedeng magkulang, kumbaga. Okay? And then, yung sa wants mo, dito sa cut unnecessary expenses, dito tayo sa number 5, focus tayo dun sa wants kasi unnecessary expenses yon. Pwede pa natin siyang tipirin. Kumbaga. Okay, ang sabi dito, review subscriptions, online shopping habits, daily cafe visits, etc. etc. Yun. So, yung mga subscription, ano yung mga subscription? Internet. Kung ang internet nyo hindi nyo ginagamit sa work, ginagamit nyo lang sa pang-browse-browse, pang-libang-libang expansion. So, ibig sabihin, pwede nyo siyang bawasan or pwede nyo siyang tanggalin. Okay? And then, ano pa? Mga subscription sa Netflix. Kung kasi ang Netflix, ano lang naman yan, yung movie, nakasanayan na lang natin manood ng Netflix dahil yun ang uso ngayon, di ba? Pero nandyan pa rin ang free TV. Meron tayong Channel 7, dyan ang Show Device, Showtime, may mga series sa Channel 7, meron din naman sa Channel 5, di ba? Kahit wala ang Channel 2, guys. Ang Channel 2 kasi ngayon online na siya, hindi na siya free TV. I'm not sure kung ma-approve pa yung free TV franchise nila na rin-request sa Congress. Okay? So, yun, pwede kayo manood sa Channel 5 or sa Channel 7. Or iba pang channel, kung meron pang iba pang channel dyan. Kasi ako hindi na rin ako masyado nanonood ng TV ngayon eh. Okay? At least yun, free yun. Walang bayad. Ang bayad na lang doon is kuryente. At saka, syempre, kailangan may TV kayo, di ba? Yun, tsaka antena. Oh. At least yun, matipid yun. Walang subscription na binabayaran monthly. Di ba? Ano pa? O kaya naman, kunwari, meron kayong internet kasi meron kang work. Ang work mo is work from home. So, kailangan ng internet yon, di ba? Kung call center ka. Merong subscription ngayon sa PLDT na merong free Netflix. May kasama Netflix na. So, why not grab that, di ba? Kasama ng ako, pinakonvert ko actually yun sa akin, guys. Dati wala siyang Netflix. Ngayon may Netflix na, may free Netflix. Okay? Yun lang, di ako nanonood. Ako nanonood. Mamaya manonood ako ng Netflix. Oo, yun. Diba? So, pag pinag-uusapan natin yung cut unnecessary expenses, nakafocus tayo dun sa wants lang. Kasi ang wants di naman kailangan, pwede nating bawasan pa yan. Okay? Tipirin pa yan. Para meron kang either idadagdag sa needs, funds, or meron kang idadagdag dun sa emergency funds or sa savings. Diba? Mas maganda yon. Mas importante yun yung needs at saka yung savings para sa emergency funds. Okay? Yung wants, hindi naman kailangan yan. Ano ba bang unnecessary expenses? Di mo naman kailangan magkape sa Starbucks para makapagkape lang, 'di ba? Pa-social-social, 'di ba? Pwede namang magano na lang. Kung di naman hindi naman kailangan talaga eh. Pwede ka namang mag-Nescafe na lang, yung 3-in-1 Nescafe na nabibili sa tindahan. 'Di ba? Yun na lang. Huwag ka nang magano, huwag ka nang mag-Starbucks para makatipid ka, 'di ba? Pero yun nga, ang wants kasi binudget mo na 'yan, 'di ba? Binudget mo na yung wants na 'yan. Ngayon, ang nasa sayo na yun kung gagamitin mo yung wants na yun or titipirin mo pa. Choice niyo yan. Okay? Choice niyo yan. Nasa sa inyo. Kasi, mas maganda yung ano tayo, yung control natin, yung sarili natin, yung tipong gano'n, di ba? Tinitipid pa natin yung wants natin kahit binudget natin ito para sa wants ko to, pwede ko itong gamitin sa buwan na to, yung tipong gano'n. Pero ikaw tinitipid mo pa, yun yung matinding ano, di ba? Matinding control sa ano nyo, sa budget nyo, di ba? Yun. So, pero nasa sa inyo. Pwede nyo, kasi hindi natin pwede, gaya na sinabi ko dun sa last video natin for financial literacy, huwag natin tatanggalin yung reward natin. Kasi, unang-una, kailangan natin yon. Kailangan natin ng, ano man tawag din sa ganon? Yun nga, parang gratitude, yung right term. Diba? Parang ano lang, hindi na gratitude. Ano kasi? Anong right term ang ginamit ni ano dati doon? Ayun, gratification. Yun ang tamang word, gratification.
So, kailangan mong i-gratify yung sarili mo. Paminsan-minsan, kailangan mong i-reward yung sarili mo, which is the more layman's term. Okay? I-reward mo yung sarili mo pag minsan-minsan. Kasi, ano mo na lang yun, parang pampaalis ng stress, pampa-unwind, yung tipo gano'n. I-reward mo yung sarili mo. Yun sa once budget. Okay? Pero yung once na yun, pwede pa rin tipirin. Okay? Kung gusto niyo pang tipirin. Okay? At yun yung number, so na, cut unnecessary expenses. Okay? So, kasama dyan yung online shopping, yung daily cafe-cafe, ano pa bang naisip natin na ano? Ang travel naman, di naman araw-araw, guys, di ba? Ang travel pwedeng once in a year, which is napakatagal, di ba? So, yun. Reward system yun, in a year, di ba? Travel ka in a year, kahit na anong buwan, pili ka lang, di ba? Ayun. So, syempre, depende pa rin sa ano yun, sa natipid mo, sa budget mo sa once, okay? Hindi pwedeng ito lang ang nasa once budget mo, tapos yung travel mo, bonggacious na ano, bonggacious na libo-libong worth na pera. Hindi naman ganun. Kung ano lang yung sa budget nyo sa once, focus lang kayo doon. Yun lang nga pwede yung gastos. So, constraint. Ano kayo doon, naka-control kayo doon sa how much yung budget nyo sa once. Okay? So, nag-budget ka pa, tapos sobra-sobra din. Hindi budget yun, di ba? Kaya tayo nag-budget para doon lang tayo, focus lang tayo kung ano yung doon sa budget para doon. Okay? So, that's number 5. I'm not sure kung ginagawa nyo na yan. Baka ginagawa nyo na. Hindi natin alam, di ba? And then, number 6, use envelope system. Ito, usong-uso to. Pag nakita nyo anong pangalan nung yung Chinese na may book, yung Pulubi yata yun. Mayaman at Pulubi. Hindi ko alam kung ang title ng book niya. Yung kulay red din. Parang merong di ba, yung binibilugan, shade na bilog. Kung nakapagsipid ka na, kunyari, shade na day 1, o 100, day 2, 200, day 3. O kaya naman sa TikTok may nakikita kayo na parang envelope. Actually, meron ako dyan nun eh. Hindi ko napapakita, guys. Envelope na linalagyan ng pera. Hindi ko ginagamit yun sa akin, unfortunately. Envelope na ganon-ganon, tapos naka-label kung as para saan, emergency funds, wants, ganito, ganyan, yan, nakaganon, pinamimigay sa Pasko, mga tipong ganon, tapos iniipon. Kada may pera, linalagay doon sa envelope. Ayun ang tawag doon, which is the envelope system. So, you might wanna try that. Baka ginagawa nyo na yun, di ko alam, di ba? Malay ba natin? Sabi dito, put cash into labeled envelopes for groceries, fare, mga pamasahe, bills, mga kuryente, ganyan, di ba? Once an envelope is empty, don't spend more in that category. Ayun, so siguro para sa wants yun. For example, yung envelope nyo para dun sa wants is ubos na, wala na. Wala ka nang gagastusin. Ibig sabihin, wala ka nang hindi ka nagagala, hindi ka na mag-wants, hindi ka na pwedeng bumili ng hindi ka na pwedeng magganto, ganon, okay? Hindi nyo pwedeng naubos na yung wants ko, meron pang pera dun sa kukuha ko. Hindi pwedeng ganon, guys. Okay? Kung saan na nakalaan yung pera dun sa wants, pag ubos na, yun na yun. Unless magkakaroon ng replenish ulit, nagkasweldo ulit, lalagyan mo ulit. Ayun. Okay? So, envelope system, pwedeng ginagawa nyo na yan. Nasa sa inyo yun, di ko alam. Or pwede nyo i-start. Di pa naman huli ang lahat. Then number 7, build an emergency funds. Ito, pwedeng ginagawa nyo na to, matagal na. Di ba? Hindi nyo lang alam. So, ibig sabihin, responsible na kayo. Emergency funds. Ang sabi dito, aim for at least 10 to 50,000 as a starting goal. This reduces your need to borrow money in emergency. Yun. So, ganun ang gamit ng emergency funds. Hindi lang siya emergency as in hospital emergency. Siyempre, pag nagpa-hospital ka, depende na lang kung may babayaran ka pa rin naman yata kapag kahit nasa, di ba? Kahit nasa government hospital, di ba? May babayaran ka pa rin kahit maliit lang. Pero pag minsan kasi puno doon, so kailangan pumunta sa ibang hospital private, mas mahal yung bayad. So at least, pag meron kang emergency fund, meron kang paggagamitan para sa emergency. Pero hindi lang yon. For example, nagkaroon ng project si anak, si panganay, nagkaroon ng project si panganay. O, syempre,
Hindi mo naman pwedeng kalkalin yung needs mo kasi yung needs mo naka-budget na yun sa kailangan talaga o emergency funds. Kukuha ka sa emergency funds. Diba? Yun. Ganun ang gamit po ng emergency funds. O for example, ano ba? Ano pang example sa emergency funds? Tingnan natin dito. Ayun. So, gumagawa tayo ng emergency funds para in the future, hindi na tayo kailangan humiram ng pera. Just in case. Diba? Just in case na kailangan tayo, meron tayong fund for emergency. Pwede tayong kumuha doon. Hindi na tayo hiram ng pera pa. Okay? So, yun ang gamit ng emergency funds. Emergency budget. Ang sabi dito, 10 to 50,000. Pero, in the future, pag nag-discuss tayo more on financial literacy pa, mag-iiba na yan. Ang mangyayari dyan, ang iipunin nyo is 6 months equivalent ng sahod mo. For example, ang sahod mo, 30,000 nga, o 6 months. Ganyan, 30,000 times 6. Yun dapat ang target mo sa emergency funds mo. Okay, pero sa ngayon, wag muna natin iisipin yan dahil malayo pa naman yun. In the future, di-discuss din natin yan. So ngayon, tatarget lang tayo na, kunwari, 10, 50, ganun lang. Okay, 10 to 50, ganyan, kaya 60, 70, 80. For example, na-achieve mo na yung 50, di ba? O, meron pa rin sumusobra every month. So, damayan mo yun, dagdagan mo, gawin mo 100, di ba? Ganun, inaano natin, pinoprogress natin, liniligyan natin ng ano. Pag na-achieve na, kailangan palitan pa ng another goal. Tipong ganun. Okay? Tinataasan yung goal. Hanggang sa makapapansin mo, yung mayaman ka na. Di ba? Lumalaki yung mga funds mo doon, hindi mo ginagalaw. Yun. Ganun po ang ganun po ang target dyan. Okay? Now, for example, talagang napakalaki na ng emergency fund mo at hindi mo nagagalaw, pwede mo nang i-allot sa ibang bagay yon. Pwede mo nang i-wants, di ba? O, di ba? Laking bagay nun. Biro mo, may emergency funds ka na. Hindi ka na problema in the future na magkaroon ng pangangailangan. O, tapos sobra-sobra ang sahod mo since di ka na nag-iipon ng emergency fund. Di mo na kailangan maglagay sa emergency fund kasi masyado na malaki yon. Lalagay mo sa wants mo. Doon na mag-uumpisa yung pagbili mo ng kotse, doon na mag-uumpisa yung pag-travel mo, pumunta ka sa Canada, pumunta ka sa Australia, pumunta ka sa kung saan bansa. Okay, lalo na kung single ka kasi mas maliit ang gastos mo pag single ka. Eh, pag may family ka, kung may emergency funds ka na, ganun din. I-tour mo yung family mo, di ba? O kaya, bigyan mo ng pambiling, wag bibigyan, ibili mo ng regalo si panganay. Bili mo ng mga libro para sa school, o tipong gano'n, di ba? Bili mo ng mga damit, mga pantalon, sapatos, di ba? Cellphone. O, yun ay pag sobra na, pag wala ka ng emergency fund. Pero pag wala ka pang emergency fund, kailangan mong ano yun? Kailangan mong budgetan yan. Okay? Kailangan mong i-save, kumbaga. Okay? Guys, ulitin ko, hindi naman persahan ng pagsisave. Okay? Kung nandun ka sa status na sakto-sakto lang yung sahod mo, pero sinusundan mo ang budgeting, okay na yon. Basta nakakabayad ka sa utang, wala kang utang, nababawasan utang mo, yung tipong ganon, nakakabayad ka ng mga bills, di ba? Yung mga tipong ganon, okay lang yon. Ano na yon? Responsible na yon. Responsible enough para maka-move on ka, para mabuhay ka, yung tipong ganon, nakakakain kayo, di kayo nagkukulangan ng pagkain, nakakabayad kayo ng bills, di kayo napuputulan. Yung, alam mo yon, di mo na kailangan isipin, di mo na kailangan, saan nakukuha ng pambayad, saan nakukuha ng pambayad, ganyan. Ano kung magbibil na sa ganito, wala akong kulang ang pera. Yung tipong ganon. Mas malala yun, di ba? Kesa naman dun sa, mas maganda naman dun sa, nakakabayad ka, di ba? Kaya responsible enough na yun. Okay, kaya huwag kayong mag-iisip kung ang pera nyo is sakto-sakto lang, di kayo nakakapag-save, okay na yan. Dahil pag tinuloy-tuloy nyo yan, naging consistent kayo sa pagbabayad, matatapos nyo rin yan, mawawala yung mga utang na yan, pwede nyo nang umpisahan pag dumating ang panahon, yung pagsisave. Kahit magkano lang yan, 500, diba? 1,000, paunti-unti. Pag nakabayad na kayo ng utang, wala na kayong utang, paunti-unti nyo nang umpisahan yung emergency fund nyo. Pag natapos yung emergency fund nyo, malaki-laki na, doon kayo mag-focus sa wants. So, kahit bilhin nyo anong gusto nyo, basta within dun sa budget sa wants. Diba? Ayun, ganun siya. Anyway, that's use the envelope system. Pwedeng envelope o pwedeng alikansya, kung ano-anong klaseng way ng pagsisave, diba? Ayun, basta may mga label na ganyan. Ayun. Ewan ko, I'm pretty sure meron nang gumagawa ng mga yan kasi marami na ako nakikita sa TikTok na ganyan. Bumibili silang ganun.
Tsaka yung sa libro nga, yung sinishade-shade yung number per day. Diba? Yun. So, punta tayo sa dun pa, ano pala yun? Number 7 pala yun. Build an emergency fund. Okay? And then, punta tayo sa number 8, budget weekly if monthly feels overwhelming. Ayun. So, kung masyadong malaki, kasi nakaka-overwhelm yung budgeting ng monthly. Kasi malaki. Okay? Kung na-overwhelm kayo, pwede nyo siyang gawing kinsenas na lang. Kasi sa kinsenas, dumarating yung sahod, di ba? Like, for example, sabi ko nga, for example lang guys, kasi malaki yung 30,000 yan, no? Doon tayo sa minimum, kunwari, 15 na minimum. So, kinsenas, meron kang 7,500, di ba? Sabi mo nang nabawas na yung tax, nabawas na yung mga deduction, meron kang 15,000 in a month, 7,500 in kinsenas. Yung 7,500 na yun, pagkakasya mo sa 15 days. So, anong unang gagawin mo? Lista mo lahat ng gastos mo in yung mga talagang kailangan in 15 days. Pamasahe, pagkain, mga yon. Okay? Yun talagang yun eh. Para makasurvive ka, o pagkakasya yung 7,500 ngayon, nagkasya ba? Kapag nagkasya yung 7,500 at wala na talagang sobra, magagamit talaga yung okay lang yun. Okay? At least, budget na budget ka. Okay? Ngayon, kapag nagkataon na, ay, hindi pa naman ako, kasi yung iba ganun eh, hindi naman ako gutom, save ko muna to. Malay mo, busog ka. Huwag mo naman kasi pipilitin ang sarili mo na busog ka tapos kakain ka, di ba? Hindi naman dapat ganun, di ba? Ayun, so kung, sige, hindi mo na ako kain kasi busog pa ako eh. O, di kasi nakatipid ka na yan. O, yun, yung na yun, yung budget mo para dun sa meal na yun, it's either, dun pa rin sa needs na yun para in the future, just in case na gutom ka, pwede mong gamitin yun. Or, pwede mong i-transfer sa wants. Or, pwede rin dun sa savings para sa emergency. Diba? Ayun. So, ganun ang budgeting. Okay? So, budget weekly or monthly or 15 days. Ganun ka-importante guys yung inaalam yung gastusin in a month, in a week, or in a quincenas. Okay? And then hindi pa last, number 9, review your budget regularly. Ito, bakit kailangan nating i-review yung budget natin regularly? Kasi pag minsan, alam mo yun, merong dumadagdag na gastos na kailangan, lalo na pag sa needs. So, ibig sabihin, iba iyaano nyo yun. Ay, kailangan ko na to kasi tumataas na yung pamasahe, tumataas na yung bilihin, tumataas na yung pagkain. Diba? So, kailangan mong i-update yun, yung needs mo, lalong-lalo na. Okay? So, i-adjust mo. For example, tumaas ang sahod mo. Okay? Nasa sayo na yon. Kasi kung feel mo na kukulangan ka dun sa budget mo sa needs mo, dadagdagan mo. Tumaas naman ang sahod mo, pwede mo naman dagdagan yung needs mo. Okay? Kasi budgeting yun. Yun ang tamang pag-budget. Okay? Susundan ko na yan. Susundan na natin yan. Okay? And then, that's number 9, review your budget regularly. Yung sabi dito, adjust as needed, income and expenses change. Diba? Sabi ko nga, yung sahod natin tumataas pag minsan, tinataas ng mga nasa taas natin, or yung mga expenses natin, yun ang dumadagdag, diba? So, your budget should be flexible and updated monthly and quarterly. Okay. So, ayun, depende sa sinusundan nyo. It's either quincenas, weekly, or monthly. Okay? Then, last but not the least, number 10, use budgeting apps. Kung wala kayong cellphone, I'm not sure kung mayroong pang taong walang cellphone ngayon, pero sigurado ko maraming tao sa Pilipinas may cellphone. Gumamit na lang kayo ng cellphone para may use naman yung cellphone nyo ng tama. Di ba? It's either gamitin nyo yung notes, mag-record kayo doon, or gamitin nyo yung Google Sheets or Google Excel, download nyo lang, free yung mga yan. Diba? Lagay nyo yung mga dyan, mga gastos nyo, magkano, mga pangalan ng gastos nyo, magkano, tapos lagyan nyo ng total, yung mga tipong ganon, tapos yun, mga label, mga puro i-document nyo lahat. Gamitin nyo yung mga apps, gamitin nyo yung cellphone nyo. Kung may laptop kayo, kung may iPad kayo, kung may tablet kayo, gamitin nyo yung mga yan. Pwede. Diba? Para hindi kayo mahirapan. Or, ayun nga, kapag wala kayong mga gadgets na gano'n, pwede naman yung old way na sa papel, sa notebook. Pili ka ng notebook, sulat mo ganito, sulat mo ganyan. Para may reference ka.
Okay? Tapos sabayan mo pa ng envelope yun. Yung envelope na ano sa isang number kanina. Andun yung budget. Diba? Oh. Ganun ang pag-budget, guys. Okay? So, ang sabi dito for number 10, nagbigay siya ng mga samples ng app na pwede nyo gamitin. Hindi po sponsored to, guys. Okay? So, binigay lang na list ni assistant. So, pwede yung Manify. Monify. Pronunciation is Monify. Pero Mane, spelling niya is E-Manify. Mabilis lang siyang gamitin. Sabi dito, simple interface. Or pwede rin yung pangalawa, Money Manager. So, ayun, pwede nyo gamitin yon. Ito may bayad, yung susunod. You need the budget or YNAB. May bayad yung app na to. Or pwede rin yung Good Budget Envelope System app. Good budget app siya. Pwede nyo download yung mga apps na yun. Or, gaya na sabi ko, doon na lang kayo sa libre, which is Google Sheet, Microsoft Excel. Meron pong Excel sa phones. Libre lang yan. Okay? Download nyo lang. Or notes. Pwede rin yung notes ng mga phone nyo. Meron pong mga notes yan. I-ano nyo lang. I-type nyo lang dun yung mga budgeting nyo. Okay? So, ayan ang topic natin for today. Hopefully, marami kayong natutunan ulit. Marami pa po ang mga topic natin for financial literacy. Gaya nga ng mga sinabi ko kanina, marami pa mga developments na pwede natin pag-usapan about financial literacy in the future. Kaya please lang, panoorin nyo ang ating mga content. Okay, ngayon kung okay na kayo sa financial literacy, gusto nyo ma-entertain, panoorin yung iba kong videos. Marami akong categories dyan. Meron tayong YT modes, meron tayong cooking, meron tayong gaming, meron tayong anything goes, meron tayong, kung gusto nyo matutong learn, YouTube, meron din tayong learn YouTube. Kung gusto nyo mag-vlog, di ba? Interested na kayo mag-vlog, either sa Facebook man yan, or sa YouTube, or sa TikTok, meron tayong content para dyan. So, just watch it. Okay, thank you so much guys for watching. Bye!